Kita po natin ito sa Matthew chapter 13, na lahat po ito, ang buong chapter na ito. And in Matthew chapter 13, gaya po nung nasabi ko last time, 7 parables po makikita natin dito, in which 6 of them refers to the kingdom of God or the kingdom of heaven. Dito makikita po natin sa 6 na parables, ang sabi lagi rito, no? The kingdom of heaven may be compared to. Palagi pong sinasabi dun sa ibang translation or most of the translations ang nakalagay, the kingdom of heaven is like. So palaging sinasabi yung word na like. So sa literature, napag-aralan po natin na kapag meron comparison at ginagamit yung word na as or like, it is simile. Kapag direct naman na comparison, metaphor. So, dito makikita po natin yung simile statements ng Panginoon patungkol po sa kingdom of heaven. Alam niyo po si Matthew, palagi niya pong sinasabi dito yung the kingdom of heaven. Hindi niya po ginagamit yung word na the kingdom of God. Pero yun pong mga ibang gospel writers, ang lagi po nilang sinasabi ay the kingdom of God. Pero si Matthew, ang lagi niya pong sinasabi ay the kingdom of heaven. Ano pong difference? Wala na pong masyadong difference except yung place that we know that the kingdom of God is really there in heaven. Na meron tayong tinatawag na third heaven. Whereas, pag sinabing the kingdom of God refers to the rulership of God into our lives. Ibig sabihin, it does not refer to a specific place, but the rulership of God, no, sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam niyo po nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, wala po ang kingdom of God sa buhay natin. Bakit? Kingdom natin ang nasa buhay natin. Parang kingdom of Cynthia, kingdom of Rosemar. Bakit? Kasi ikaw yung hari ng buhay mo. No? Ikaw yung nangunguna sa buhay mo, hindi ang Diyos. No? But praise God, kasi po tunay na ang Diyos ang nagro-rule sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sometimes we fail, hindi nga tayo perfect, but at least bumabangon tayo, at least naiisip natin na, akong naghahari ngayon, dapat bumaba ako. Dapat ang Diyos ang patuloy na maghari sa buhay bilang pong anak niya. And so, each of the parables, sabi ko nga, begins with the phrase, the kingdom of heaven is compared to, or the kingdom of heaven is like. Una, sa verse 24, ang sabi dito, the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while his men were sleeping, his enemy came and sowed tares among the wheat and went away. Ang kaharian daw po ng Diyos, ang paghahari po ng kaharian, ay katulad daw po ng isang tao, isang farmer, na naghasik ng mabuting binhi, pero nung natutulog po yung kanya pong mga tauhan, meron pong dumating na enemy, o yung kaaway, at naghasik din ng masasamang mga binhi. Pangalawa, sa verse 31, he presented another parable to them, saying, the kingdom of heaven is like a mustard seed, which a person took and sowed in his field. Kagaya na po ng isang mustard seed. And then sa pangatlo, sa verse 33, kinumpara naman ito sa is like a leaven which a woman took and hid in 3 sata of flour until it was all leavened. And then sa pang-apat, verse 44, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field. Kagaya ng isang kayamanan na nakatagog daw po sa isang field, which a man found and hid again, and from joy over it, he goes and sells everything that he has and buys that field. And related din po doon, yung sa verse 45, yung sabi dito, the kingdom of heaven is like a merchant seeking fine pearls. And doon po sa pang-anim na parable about the kingdom,
it is compared to a dragnet, no? A fishing net, a dragnet that was cast into the sea and gathers fish of every kind. So yun po yung parables patungkol lahat sa kingdom of heaven. And so let's go to the first parable, the parable of the wheat and the tares. Makikita ito sa verses 24 to 30 na nabasa po natin kanina sa atin pong responsive reading. So titignan po natin ulit, no? Sabi po dito sa verse 24, Jesus presented another parable to them, saying, "The kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in his field. But while his men were sleeping, his enemy came and sowed tares among the wheat and went away. But when the wheat sprouted and bore grain, then the tares became evident also. The slaves of the landowner came and said to him, 'Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares?' And he said to them, 'An enemy has done this.' The slave said to him, 'Do you want us then to go and gather them up?' But he said, 'No, for while you are gathering up the tares, you may uproot the wheat with them. Allow both to grow together until the harvest. And in the time of the harvest, I will say to the reapers, first gather up the tares and bind them in bundles to burn them up, but gather the wheat into my barn.'" So meron po tayong mga titignan dito na comparison. Una, the one who sows good seed is the Son of Man. Yung daw pong naghahasik ng mabuting binhi, ito po yung Son of Man, and the explanation is found doon po sa verses 36 hanggang sa 43. So ang sabi dito, no, Son of Man. It is Jesus who sows good seed. Yung pong title na Son of Man ay makikita po natin ito sa Book of Daniel. If you remember, na sabi sa Daniel chapter 7 na siya yung merong power and authority from the Ancient of Days, no? And of course, napag-aralan po natin yan sa eschatology natin about the last days. So it fits the parable because tinatalakay dito na sa bandang huli, meron tayong tinatawag na harvest, no? Okay, pangalawa, makikita natin that the field is the world. Itong mundong ito yung field, no? So ibig sabihin, ang field, itong mundong ito, dito nagtatanim ang Son of Man ng mabuting binhi. Ibig sabihin, nandyan ang Diyos, itinatanim po niya yung binhi ng kanyang salita sa bawat isa sa atin, no? I believe that yung world na tinutukoy dito, kasama po tayo. The world na nandun ang God's people at andun din yung mga wala sa Panginoon, no? May naghahasik ng mabuting binhi, may naghahasik din ng masamang binhi. So makikita din po natin, number 3, the good seed are the sons of the kingdom. Yung mabubuting binhi, sila yung mga anak ng Diyos. Lahat ng tumanggap sa Kanya, lahat ng may relasyon sa Kanya. Kasi hindi lahat naman ng nakakakilala by name sa Panginoon ay tumanggap sa Kanya. At tinatawag siyang Panginoon, hindi lahat po ay maliligtas. No, so the good seed are the sons of the kingdom, at ang kabaligtaran, number 4, the weeds or the tares are the sons of the evil one. So ibig sabihin, may anak po ang Diyos na totoo at meron siyang hindi totoong mga anak. In other words, the wheat and the weeds are people. Those in the kingdom and those outside the kingdom. Those who belong to Christ and those who do not belong to the Lord Jesus Christ. And number 5, the enemy who sows the weeds is the devil. So alam po natin yan. Ito ay nagpapakita ng picture kung paano nag-e-effort si Satan,
Nagdo-double time siya actually dahil alam niya malapit na po ang paghuhukom. Malapit na po. Nakikita po natin yung signs. And so, Satan is always there sowing seeds to deceive the people. Hindi lang yung mga hindi mananampalataya, kundi kahit ang church ay tinatry niyang i-deceive. Pero praise God, dahil anak po tayo ng Diyos, pinili niya, hindi niya tayo pababayaan. So, paanong way siya nagdi-deceive? He mingles his children with the children of God. At saan po nangyayari ito? Sa church. Sa church. No? Kaya nga, dito sa mundong ito, magkakasama po tayong lahat. So, hindi lang po sa field or sa world, kundi kahit po sa church, makikita po natin itong parable na ito na nangyayari kung saan magkahalo po ang anak ng Diyos at ang anak po ng Diablo. And it makes sometimes, most of the times or sometimes, impossible for believers to discern kung sino talaga yung kapatid at kung hindi, at kung sino yung false na kapatid. Even po si Apostle Paul, if you remember, he was in the mission, no? Nakarating siya hanggang sa 3rd missionary journey sa iba't ibang churches. Nakita niya ang mga kapatid at nakita din po niya bandang huli sino yung mga hindi kapatid. If you remember, sabi niya, iniwan ako ni Demas kasi mas mahal niya ang mundo. Iniwan ako ng ganito. Sinabi niya, ako ay palaging nasa danger from false brethren. So, ibig sabihin, kahit po si Apostle Paul, na nandun po siya sa sitwasyon na hindi niya malaman sa umpisa kung sino ba yung totoo at sino yung hindi. Ganon din po sa church. Na hindi po natin malaman kung sino talaga ang tunay na mga anak ng Diyos at kung sino ang hindi mga anak ng Diyos. Okay? So, yun po ang ginagawa ng enemy. At ang isa pang ginagawa ng enemy, alam natin, John chapter 10, verse 10. Kasi siya yung magnanakaw, di ba? Kaya lang naparito ang magnanakaw para magnakaw. Hindi naman siya pupunta sa isang bahay, manloloob ng bahay para nakawin lang yung picture mo, di ba? Hindi naman ganon. Pero talagang nanakawin niya, no? He will steal, he will kill, and he will destroy. Ganon pong ginagawa ng Diablo sa buhay po ng mga tao. Kaya, pine-prevent niya, dun sa parable of the sower, pine-prevent niya na makarinig ka ng word of God. At ini-snatch niya yung salita ng Diyos para hindi tumanim sa puso mo. Dahil pag tumanim yan sa puso mo, maliligtas ka eh. Kaya yan ang ginagawa po ng Diablo. He steals, he kills, and he destroys. Winawasak niya ang buhay mo. Gusto niyang wasakin ang buhay mo. Masaya ang buhay mo. Nasa Panginoon ka, wawasakin niya. Maglalagay siya ng stumbling blocks. Maglalagay siya ng temptations. Ida-down ka niya. At gagawin pa niya, he will accuse you. Alam mo, gano'n na gagawin niya. Itetempt ka niya. Kung Kristiyano ka, itetempt ka niya, tutuksunin ka niya. Pag nahulog ka, i-accuse ka niya. Para hindi ka na makabangon. Para dun ka na lang. Pagkabangon mo naman, gagawa ulit siya ng ibang tactics. Para mahulog ka na naman. Ganun pong ginagawa ng Diablo. Therefore, dahil alam po natin yan, dapat po maging aware po tayo. Dapat lagi po tayong magbantay. No? We have to remember that the devil is always here to sow tares among the wheat. No? Tatandaan po natin. So, na-surprise yung mga servant, di ba? Ay, hindi pa ako pala. Number 6, the harvest is the end of age. No? Ang harvest ay yung end of age. Kaya sabi ng Panginoon sa verse 36, di ba? Sabi ng mga disciples, verse 36, sabi niya, explain to us the parable of the tares of the field. Gaya ng sinasabi ko po sa inyo, hindi naman po ganun katatalino ang mga disciples. Di ba?
Yung pong mga naintindihan nila, ganun sila ng ganun, no? Pero nung nagkasarilan na sila, anong sabi? Sa verse 37, explain to us. Verse 36, nung sila-sila na lang, explain to us the parable of the tares of the field. And he said, the one who sows the good seed is the Son of Man. O, halika, Pastora. Okay. And the field is the world. And as for the good seed, these are the sons of the kingdom. And the tares are the sons of the evil one. Lord, bless niyo pong batang ito. Amen. Makakilala siya sa inyo. Sila sa inyo. Maglilingkod sila. At gagamitin sila ng instrumento para maligtas ang kanilang mga pamilya. In Jesus' name. Amen. And sabi dito, and the field is the world, and as for the good seed, these are the sons of the kingdom, and the tares are the sons of the evil one. And the enemy who sowed them is the devil, and the harvest is the end of the age. And the reapers are the angels. So yun po. Yun po yung explanation ko doon. So, paano ngayon na naitanim yung wheat at saka yung weeds? Alam niyo po ba na yung sumasabay na weed, ang tawag pala dito ay darnel grass. It is called darnel grass na pareho silang, kumbaga sumasabay sila sa paglaki hanggang sa mag-mature, no? At doon mo lang makikita yung difference pag nag-mature na itong dalawang ito. So, ibig sabihin, habang sumasabay, di mo siya masyadong mahahalata na fake ito. Makikita mo na lang yan dahil pag nag-mature, makikita mo sinong may bunga, sinong wala. Di nyo napansin sa inyong mga bukirin, or kung nakakita na kayo ng bukirin, habang bata pa yung mga punla, sumasabay yung tares, hindi mo malalaman nasan doon yung totoo na palay at nasan yung hindi. Pag nag-mature na pareho, doon mo makikita na ito, wala siyang wala siyang seed, ay wala siyang fruit, ay wala siyang grain. Pero yung isa, makikita mo na meron siyang grain. Okay. So, anong solusyon? Ano ang solusyon dito? Ang sabi po ng master, dahil siya po ay matalino, sabi niya, hayaan nyo lang silang tumubo. Hayaan nyo lang sila, darating naman ang araw kung saan pag-iiwalayin yung fake at saka yung totoo. Totoo yun, ano? And, ang liit lang po ng teratso ko, nakaltanim lang sa mga pagtanim ko, nagtataka talaga ako. Araw-araw merong tumutubo. Hindi ko naman tinanim. Diba? Ibig sabihin, ganun din po. Magtataka ka, wala naman kung tinatanim na masama ang Diyos eh. Lahat mabuti. Kahit po sa mga bata, mapapansin nyo na lang matitigas ang ulo, tinuruan mo ba? Hindi. Because of the sinful nature. Because of the devil. At habang lumalaki sila, huwag tayong mag-give up, magtanim tayo ng magtanim or dadalhin natin sila sa piyesa. Sabihan natin sila ng mga salita ng Diyos para ito po ang magwagi sa buhay nila. Ito yung tumubo sa buhay nila. Kasi kung wala yung Word of God, yung nga may Word of God, meron ng tinatanim na damo. How much more yung clear na wala kang itinanim na kahit ano, di puro damo. So ano nang mangyayari sa buhay ng mga bata hanggang sa paglaki nila? Walang naitanim na salita ng Diyos. Yung puro soil na bakante, tinamnan niyan lahat ng squatter, which is the devil. No? Kaya palagi po natin tandaan na maghasik, palagi po tayo, dahil tayo po ang instrumento ngayon ng Diyos para maghasik. Kaya nga sa Matthew 28, 18 to 20, tayo yung gagamitin niya, humayo kayo, no? Mangaral kayo, turuan nyo sila, kasi kung walang pagtuturo, hindi po nila maiintindihan ang salita ng Diyos.
No? So, that was surprising para sa master na sabihin, wag. Kasi sabi ng mga trabahador, ano po, gusto nyo, bunutin na lang po namin yung mga wigs. Kasi ako binubunot ko eh. Kasi okay lang ako eh, dahil hindi naman pala yung tanim ko or wig. Pwede siyang bunutin, maaapektuhan kasi. Dahil po naka-mingle, intertwine yung yung roots. Pag kinuha mo, inaprot mo, sasama din yung isa. Kaya sabi ko nung master, hayaan mo lang. Pabayaan mo lang. Alam niyo, minsan ganun yung naisip natin, di ba? Na para bang ang nagwawagi ang masama. Na minsan ang tanong natin, Lord, bakit parang ang nananalo yung masasama? Lord, bakit parang walang Diyos? Bakit hinahayaan niya? Di ba? Ganun tayo eh. Na Lord, bakit ganito? Bakit parang ang nagwawagi yung samaan, hindi yung mabuti? Alam mo, sabi ng Panginoon, hayaan mo, meron namang harvest time. There is a harvest time. Maaaring mamayagpag sila dito sa mundong ito, pero there is a harvest time. There is a time of rehoning. No? Na kung saan mapaparusahan ang lahat ng nagre-reject at lahat ng tumutuya sa pangalan ng Panginoon at sa mga anak niya at sila po ay mapaparusahan. Masaya ba tayo? Hindi. Dahil kahit ang Panginoon, He doesn't want anyone to perish. Di ba? Kaya nga tayo ang kanyang ginagamit. So, the weeds and the wheat grow together. They're mixed, even in churches. Gaya po ng sinabi ko. And sabi nga dito, let them grow together until the harvest comes. So, meron tayong makitang dalawang prinsipyo. Dalawang principles or dalawang lesson dito po sa ating parable dito. I think ito lang po ang tatalakayin ko for today. The first parable. No? Here's the first point. That the coming of Jesus' kingdom is not without opposition. Hindi ibig sabihin na pinagharian ka ng Diyos o naghari siya ay wala ng opposition. Meron. Hindi po yan mawawalan ng opposition. Kunya, sasabihin mo, ay magmula nung nakakilala ako sa Panginoon, wala na akong problema. That's not true. Hindi yan totoo. Ay magmula nung nakakilala ko sa Panginoon, wala nang kumukontra sa akin. Or sa mga sinasabi ko, lalo nang may kukontra sa'yo eh. Dahil ayaw ng Diyos na ayaw ng Diablo na yung salita ng Diyos ay naghahari sa buhay ng isang tao. No? So, the coming of Jesus' kingdom is not without opposition. Palagi yang may opposition because the wheat and the weeds exist together in this world. Because the world is the field. Uulitin ko. No? In this age, makikita po natin yun. Huwag ka nang lumayo. Paglabas mo lang sa kalsada, palaging merong opposition. And makikita din po natin na minamanifest palagi ng seed yung kanyang yung body, yung weed, yung kanyang presensya. Bakit? Pag sumulpot yung ibig sabihin, hindi siya nagpapatalo. Pag sumulpot yung palay, susulpot din yan. Kinabukasan yung weed. Hindi na napansin. Sa sino mga nagsasaka dito? Ako kasi nakita ko yung lolo ko noon dahil magsasaka sila. So sa field, makikita mo talaga na palagi yan. Na merong katatanim mo pa lang, after a while, kung itinanim ngayon, agad din meron ding susulpot na weed. Even maybe in your garden sa mga nagga-gardens. No? Sa area ng politics, makikita po natin. Meron tayong makikita ng mga good seed. Sa Dusay, parang na-overpoweran sila ng weeds. Di ba? Parang ganun eh. It is because of the lack of the Word of God being taught, maybe.
or being preached. Sa show business, nakakatuwa na may mga actors and actresses that they are very bold in sharing the Word of God. At meron din namang hindi. Di ba? Kaya minsan sasabihin, Christian ba? Bakit makipag-compromise? Di ba? Kung minsan nakikita tayong ganon, kahit sa politiko na minsan we are disappointed na bakit? Bakit ganon? No? That is part of the devil's temptation at gawain. No? And of course, we want people who love righteousness and justice to lead us. Gusto natin makadiyos ang ating presidente. Kasi kung ang namumuno po ay makadiyos, ang sabi po ng Bible, sabi niya, nagsasaya ang buong bansa. Subalit kapag masama ang namumuno, ang bansa po ay nakalugmok. That is in the Bible. Nasa Proverbs po yun. And anong ginagawa nating mga anak ng Diyos? We are the good seed, di ba? Dapat tayo yung gagamitin para sa ganon hindi ma-overpower yung mabuting dinhi tayong gagamitin. That's why ang buhay at patotoo, take note, patotoo ng bawat Kristiyano ay mahalaga. Pag sinabing patotoo, nagpapatunay ka, nagpapatotoo ka sa ibang mga tao ng Kristiyano pa. Kasi pag nasira yung patotoo mo, sasabihin nila, totoo ba? Born again? Bakit ganun? Baptist, Christian, bakit ganun ang buhay niya? Wasak ang buhay ng Panginoon, ang patotoo ng Panginoon sa buhay mo. Nasisira. Therefore, humingi tayo ng tulong, kasi nga hindi tayo perfect, mahina tayo, but, sabi ng Bible, I can do all things through Christ who gives me strength. Magagawa ko ang lahat ng bagay sa tulong ng Panginoong Jesucristo. Kasi hindi mo magagawa na labanan ang temptation kung walang tulong ang Panginoon. Kinakailangan mo ang panalangin. Kinakailangan mo ang manalangin ka para sa iyong sarili, at ipanalangin din naman ang pamilya mo, ang asawa mo, ang anak mo, na alam mo na maaaring mahulog sa kasalanan. Sabi niya, Apostle Paul, huwag sabihin ng sino man na siya ay malakas dahil pwede kang bumagsak kinabukasan o subito. No? Remember, ulitin ko, there will always be a coexistence between bad and good, even in the church. No? Tatandaan po natin. And Jesus' explanation is this, that the harvest is close to the age. Kaya yung pangalawang principle or yung pangalawang point is the coming of Christ's kingdom is indeed certain. Kaya nga, we believe in the imminence of the kingdom. Ibig sabihin, yung hindi mo alam kung kailan, pero malapit na. No? Yun yung pangalawang makikita po natin, na tunay nga na merong wakas ang panahon. No? The kingdom is coming, the age is going to close, this age, the church age. Anong ibig sabihin? There will be a final separation, There will be a final separation of the wheat and the weeds. And we have to ask ourselves, am I a wheat? Am I a weed? Kaya maganda, tinatanong natin yung ating sarili, wheat ba ako? May bunga ba ako? O baka ako yung damo na tumubo? May kasabihan, ang masamang damo daw, mahirap mamatay. Di rin totoo? No? Di rin totoo? Di ba? Depende kung kailan kukunin ng Diyos ang buhay mo. Kaya nga yung iba, namamatay agad. Bakit? O sa kalasingan, nag-drive, bumangga, o ang bata-bata namatay. Hindi mamatay, masamang damo ba? Mabuti, masama.
Oh. Kaya hindi totoo yung masamang damo, mahirap mamatay. Mahirap talagang patayin kasi naka-intertwine siya dun sa mga ibang root. Nakakapanghinayang naman. Hindi mo pa, ibig sabihin, may sarili kang government, may sarili kang gobyerno. No? Yun ang ibig sabihin po ng lawless. Kaya ang mga tao, those who commit lawlessness, ibig sabihin walang batas sa kanila, sarili nilang batas. Ako ang batas. Jadi ikaw na. Diba? Ikaw na ang batas. Pero darating ang panahon, sabi niya, those who commit lawlessness, kahit batas ng Diyos kasi, tinatrampol mo eh. No? And will throw them into the furnace of fire. In that place where there will be weeping and gnashing of teeth. Alam niyo yung meron na kayong nakatabing matulog na yung ngipin eh. Gumaganon. Yung gumaganon. Ganon daw po ang nangyayari. There will be weeping. Kanino? Sa mga taong nanghihinayang na sana tumanggap ako sa Panginoon noon. Ang dami nag-share sa akin. They will be weeping on that day. Sa lahat ng nag-reject ng gospel, they will be weeping. Iiyak sila. Kasi wala nang time. Yun na yung last. Hindi niya alam na namatay na pala siya. Shineran siya kanina, ngayon namatay siya. Pagdating niya sa hell, iiyak siya. There will be weeping. Pangalawa, there will be gnashing of teeth. Yung mga tao na talagang galit sa Diyos. Diba? When a person, kapag ang tao galit, nagngangalit ang kanyang ngipin. Okay. So there will be weeping and gnashing of teeth. Then the righteous will shine forth as the sun in the kingdom of their Father. He who has ears, let him hear. Alam niyo po, sinabi talaga ito. Lahat ng may pandinig makinig. Bakit? Napakahalaga na marinig mo ito. At hindi aksidente na narinig mo ito. Kasi ang sabi ng Bible, lahat ng may pandinig, makinig ka. No? Makinig ka. Kasi this is a warning. Warning po ito. No? There will be a furnace of fire. Alam mo po yung furnace? Ito nga lang na mainit ng panahon, nagpuparenta lang. Nagre-reklamo tayo. Impyerno pa kaya? Naalala niyo po yung tatlong kaibigan po ni Daniel? Si Shadrach, Meshach at si Abednego. Dahil hindi sila sumamba doon sa rebulto ni King Nebuchadnezzar, tinapon sila sa furnace. Pero ang sabi ng Bible, naging apat sila. There was like a son of man with them. Ginamit yung word na son of man. Alam niyo po, baligtad in the future na yung furnace of fire, hindi para kila Shadrach, Meshach at Abednego, kundi para sa mga sumamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng wala ang Panginoon sa kanilang buhay. Bakit hindi sila nasunog? Because the Son of Man was with them. Bakit hindi tayo masusunog sa impyerno? Because the Son of Man is in us. Nasa atin, naghahari siya sa buhay natin. No? So, ganun po ang mangyayari. Gusto ko pong i-close sa isang verse or sa ilang verses. I would like you to turn your Bible on Matthew chapter 7, verse 19. Sabi niya, every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. So then, you will know them, no? By their fruits, sabi sa verse 20. You will know them by their fruits. Malalaman mo sila sa pamamagitan ng kanilang bunga. Kagaya ng malalaman mo asan yung wheat and wheat sa pamamagitan ng kanilang bunga. Kahit na sa tingin mo parang magkapareho sila. Malalaman mo sa pamamagitan ng kanilang bunga. Verse 21, it's a warning. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he
who does the will of my Father who is in heaven will enter. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not cast out demons in your name and perform many miracles? And then I will declare to them, I never knew you. Kailanman hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin. Depart from me, you who practice lawlessness. So makikita po natin dito, yung warning ng Panginoon, hindi lahat ng nangangaral ng salita ng Diyos. Hindi lang pwede kang magpalayas ng demonyo, pwede kang, sabi niya, perform many miracles. Uy, napagaling si ganyan. Uy, ano si ganyan. Hindi lahat. Kundi yun lamang gumagawa sa kalooban ng Diyos ang makakapasok sa kanyang kaharian. And sabi niya, depart from me, you who practice lawlessness. Kayo na walang mga gobyerno sa buhay natin. Shall we pray? Father, thank you for your words. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na siya sa akin namin patuloy ng ayong mga sabi. Kami po ba ay quit? O kami po ay weak? At kung kami po ay wala pa po talagang relasyon sa inyo, hindi pa po namin sinusuko ang aming mga buhay sa inyo. Panginoon, kayo po ay kumilos sa aming mga buhay. Panginoon, tulungan mo kami na maging mapagpakumbaba, kilalanin ang aming mga kasalanan, tanggapin kayo sa aming mga buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa lahat po ng mga hindi pa po sigurado sa kanila pong kaligtasan, kayo nawa ang siyang kumilos sa kanilang mga buhay at sa kanilang mga puso sa oras na ito. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng kababaang loob, bigyan niyo po sila ng tapang, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng pagpupusa, ng desire na tanggapin kayo sa kanilang mga buhay as Lord and Savior. Father, we thank you for salvation, sa gift ng salvation na binigay niyo po sa amin, sa amin po na alam namin na meron ng relasyon sa inyo. Panginoon, patuloy na ingatan niyo po kami at ilayo sa masasamang impluensya ng mga. Thank you, Lord, for protecting us. Thank you, Lord, for keeping us safe, Lord, under your care and through your ways. In Jesus' name we pray. Amen.